Okay mga Lods, so gawan natin ng part 2 itong sa Badjao story. Kaso, siguro, una muna, Ma'am Rita, kung seryoso yung topic, sana wag na kayo mag-promote ng sugal. I mean, buhay nyo naman yan. Pero nawawala kasi yung pagka yung pagka seryoso ng topic kapag ka ang or yung moral ascendancy mo. Kasi about to sa technically wala naman kasing sinabing illegal si Nonong parang nag-joke lang siya like any comedian would, 'di ba? Nagpapaka-edgy, hindi nga edgy yung joke kung titignan mo Pero sana wag niyong lagyan ng sugal sa Gedli kasi pagka tinignan mo yung comment section niya, hindi ko napapakita yung link. Pero merong dong sugal na pinopromote. Okay lang naman 'yun kasi buhay mo 'yan But ang sinasabi ko lang, kung ang laban dito is moral ascendancy, sana wag kayong magsama ng sugal sa inyong mga content. Now, eto yung panimula ko. Meron pang mas malala dyan. Inuna ko yung madali kasi habang tatagal tong content na to, masasabi nyo, ako, Diyos ko Lord. Anyway, tuloy natin. Pero ginagamit namin sa tama. Yan, ulit. Sabi, kasi daw yung mga tambol namin parang floating. Anong gugustuhin nyo? Magnakaw kami? Okay, so two wrongs don't make a right. Huwag kayong magnakaw kasi nahirapan kayo sa buhay. Okay, lalo kayong mahihirapan pag gumawa kayo ng illegal. Tuloy. Pag nagnakaw kami, ang dami nyo tsitsera. Kasi nagnakaw ka kasi sure. Aminado kami, namamalimos kami. Ayan, aminado kami, nagmamalimos kami. Pero ginagamit namin sa tama. Okay, so siguro ang una muna nating pag-usapan dito is yung ekonomiya ng panlilimos ng mga Badjao. Kasi according to news, mamaya yan, hindi. Eto. Mga Pops, hindi permanente ang pamamalagi ng mga nanlilimos na indigenous people gaya ng mga Badjao dito sa Metro Manila. Pero habang andito sila sa Maynila, may maayos naman pala silang tinitirhan kahit galing lang sa limos ang kita nila. Narinig nyo yon? So meaning to say mga Lods, etong mga Badjao na to ay kumikita ng malaki sa panlilimos. Tama? Di ba yan yung kanilang ginagawa? The fact na sila ay kumikita sa panlilimos, ibig sabihin may ekonomiya ng panlilimos dito. In fact, meron dito sa report na to na 10 years nang nagpapabalik-balik sa Metro Manila. Hindi mo naman gagawin ng isang bagay sa case nila nang wala kang nakukuhang anything, di ba? So ibig sabihin, kung nagpapabalik-balik sila from sa kung saan man sila nakatira to Manila, to NCR, ibig sabihin talaga profitable yung ginagawa nila. Okay? So, now, it gets worse kasi hindi naman kasi lahat ng tao magbibigay dun sa Badjao. Kasi siguro yung ibang tao ay alam yung anti-mendicacy law na tinatawag. Ano yung anti-mendicacy law? Totoo lang po, bawal po kayong magbigay ng limos sa mga namamalimos sa daan. Kasi dapat ang gobyerno ang tutulong dito sa mga tao na to. Meron tayong due process sa mga ganitong bagay. Hindi natin pwedeng literally ilagay yung batas sa kamay natin at tumulong tayo. Ang pinaka-the best na dapat natin gawin dito sa mga to is tawagan natin yung mga ahensya ng gobyerno katulad ng DSWD. Kaya nga ako, sinapaulit-ulit ako nung isang content natin na kunin nyo yung ayuda kasi entitlement nyo yan, di ba? Parang di ba may ngongo si Ronald ba yung pangalan nun? Yung sa Cool Pals, di ba ayaw niyang kumuha ng PWD card, di ba? Sabi niya ganon. Ayaw niya kasi for some reason parang kung ano man. Pero ang sagot ko doon kasi, entitlement mo yung PWD card. Yung 20% na yon is nasa batas yon for people with disability. Sayang yun. Kasi malaking bagay yun. Meron ako nun. Kasi PWD ako guys, iliwanagin ko lang yung PWD ko, it has nothing to do with my legs. Kasi nakakataka yung mga DDA. Sobrang tatanga talaga.
sa ano yun, malalaman nyo yun siguro in a few weeks time or a few months time kasi i-reveal ko naman lahat yon sa isang content na, malaking content, yun na lang sasabihin ko. Anyway, ang point dito kasi, yung entitlement nyo, hindi nyo kinukuha. Ang nangyayari, nininegosyo nyo yung sitwasyon nyo. Kaya maraming nagagalit sa inyo at ayaw namang magbigay. Ngayon, yung mga since nakita nila na nagiging modus na to ng mga badyaw, yung iba hindi na nagbibigay. So ano yung naging sagot ng mga badyaw na yon? Hindi ko po lahat pero kaya merong resentment yung iba sa NCR, sa dito sa Metro Manila, sa mga badyaw or sa mga nanlilimos in general, kasi yung iba ginagawan din sila ng hindi kaaya-aya. Yun po yun. Okay, so eto, yung bata, eto, yan, ayaw magbigay. So, ang ginawa niya, hindi ko na lang ipe-play kasi kadiri talaga. Dinuraan yung kamay, tas ipinahid dun sa tao, di ba? Isa, kadiri, di ba? Eto pa, pangalawa. Pasukin natin ang mundo ng laro. Ayan. Hindi nagbigay. Yan. Di ba? So, kadiri, di ba? So, meron ganyan ng resentment yung mga tao sa kanila kasi hindi ko linalahat pero may mga tao talaga na gumagawa ng hindi kaaya-aya. Meron pa namumukpok ng bato. Saan ba yun? Nandito lang yan lahat eh. Asan ba yan? Ito ba yun? Hindi. Pero meron dito, meron na, yan. Tingnan nyo yung bata, ayan, no? Ayaw magbigay. So, ang ginawa niya, may hawak-hawak siyang bato. Ayan. Ang problema pa, how will you prosecute these people, di ba? Kunyari, nabato ka, nabukulan ka, papatawarin mo na lang yan. Ano yung pinopoint ko rito, mga lords ko? Ang pinopoint ko rito kasi, kung meron man gigil yung mga tao sa mga badyaw, it's because meron din mga badyaw kasi na hindi na maganda yung ginagawa, di ba? And then, all of a sudden, magrarant ka dun sa kaibigan mo pa, dun sa PBB mo pa. Alam mo namang komedyante yung isang tao na yun at saka hindi naman offensive yung sinabi niya na resilient yung mga badyaw kasi hindi nagre-reklamo miski binabaha yung mga lugar na pinupuntahan nila. In fairness naman, kaya siguro hindi sila nakakaramdam ng baha. December sila pumupunta. Di ba? Pag gift giving days. Kasi maraming pera nun 'Di ba? Iyon po yung point ko rito, mga lords. Kaya po merong resentment sa mga badyaw kasi meron po talaga mga badyaw na hindi maganda yung ginagawa, 'di ba? Yun po yung punto ron. Kaya pag sinabi mo na Chichera, aminado kami na mamalimos kami. Ha? Pero ginagamit namin sa tama. di ba? Siguro yung perang nakukuha nyo, ginagamit nyo dinadaan nyo sa tama, pero yung ginagawa nyo para makuha yung pera na yon, yung iba sa inyo, hindi rin maganda. Kaya nagkakaroon ng resentment yung mga tao. Paano yun? Tuloy. Diba? At sino pa yung mga matatanda, sila pa yung pasimuno magsalita ng mga ganyan. Nakakagigil, sobrang gigil. Wala naman yun sa edad nasa tama't mali yun ng iyong ginagawa. Kung nakita mo, bakit hindi mo rin i-call out yung mga kababayan mo na nandudura, nananakot, na mananakit, mambabato, di ba, or nagwawala kapag hindi na binibigyan, di ba? Hindi ba dapat chine-check nyo din yung grupo nyo para, para sa akin kasi talaga, yung idea ng panlilimos, mali yun. Kasi nga, meron naman kasing mga batas na dapat ginagamit nyo para mag-provide sa inyo ng nararapat. Parang kay lang yan parang kay Ronald lang yan yung ngongo sa Cool Pals, di ba? Ayaw niyang kunin yung PWD card niya. Ang sagot niya, handicap daw sa kanya. Parang gusto niyang mamuhay ng normal. Pero entitlement niya yun Gets mo? Parang sa inyo rin, may entitlement din kayo. Pero hindi kayo entitled mandura ng kapwa. Mali yan. Hindi kayo entitled. Nasabi kanina kasi, gusto nyo magnakaw kayo. Hindi Hindi rin Mali din yun Hindi kayo pwede mambato. Diba? So,
Ang point nun, eto, kita nyo to. Naka-braces so yung galang lupit no? Ang sabi nga, meron akong isang napanood na video rito nung when I was doing this research. Ang kita daw ng isa, paminsan, umaabot daw sa 1,500. During that time kasi ang parang 2023 yata yung video na yon. So, ang minimum no nasa 600 or nasa 470 pa. I'm not really sure kung magkano. Pero ang point doon, kung 1,500 yung kinikita mo araw-araw, mas profitable nga manlimos. And nakikita natin yan doon sa ekonomiya nila. Kasi there is an economy. You cannot say na wala. The fact na every December, every bare months, nagkalat sila rito, tas eto pa na nagkalat sila rito para mamalimos, ibig sabihin talaga it's an economy. So dapat itigil natin yung pagbibigay sa kanila. At saka ikaw din, i-discourage mo din yung mga kasamahan mo na wag nang pumunta ng Manila. Kasi hindi naman maganda sa Manila Dami, alam naman ng lahat ng hindi maganda in the sense na mas hindi tahimik rito, magulo in the sense na punong-puno traffic, di ba? Daming tao sa paligid-ligid. Kailangan mo talaga mag-hustle sa buhay para maganda yung sitwasyon mo. Pero pag hindi, just stay in your place. And if you need help, I think that you are gamitin yung entitlement nyo. Diba? Kaya si Ronald, sabihin nyo sa kanya, kumuha na lang ano bang pangalan no? Ronald yata, kasi kapangalan niya si Ronald Llamas yun yung naalala ko. Anyway, yun lang naman po. Salamat po sa panonood, Gege mga lads.